Mga boss, pinagbabantaan nitong si Juan Ponce Enrile ang mga kababayan nating OFWs dahil sa plano nila na Zero Remittance Week. Sabi ni Manong Johnny, kapag ginawa daw yan ng mga OFWs, baka bumawi o gumanti daw ang Kongreso sa pamamagitan ng pagsuspinde o pag-cancel sa mga tax privileges ng mga OFWs. Alam mo, Manong Johnny, napakataas ng respeto ko sa mga matatanda at senior citizens. Pero wala akong respeto dyan sa pinagsasabi mo. Una, wala kang pakialam sa pera ng mga OFW. Pinagtrabahuhan yan ng mga OFWs, pinaghirapan nila yan. Pawis, dugo, lakas, buhay ang sinasakripisyo nila para kitain lang yung pera na yan. Kaya wala kang ni katiting na karapatan, Manong Johnny, na diktahan kung anong gagawin ng mga OFWs doon sa pera na pinaghirapan nila. At napag-uusapan na lang din naman natin ng remittances nung nakaraang taon, 2024. 38 billion US dollars in remittances ang pumasok sa bansa. Katumbas yan ng 8% ng pangkalahatang kita ng bansa o gross domestic product na tinatawag. Ibig sabihin mga boss, remittances ng mga OFW natin ang isa sa bumubuhay ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya yung mga tax privileges na ini-enjoy ng mga kababayan nating OFW, dapat talaga na makuha at ma-enjoy nila yan. Dahil sila ang bumubuhay sa ekonomiya natin. Sa halip na pagbantaan ng gobyernong to, yung mga kababayan nating OFWs, dapat i-address yung mga issue, mga problema at mga pangangailangan ng mga kababayan nating nangingibang bansa. Nandyan yung mga issue sa SS, PhilHealth, iba't ibang mga bayarin, mga placement fees, mga agency fees na nagpapahirap sa buhay hindi lang ng mga kababayan nating OFWs, kundi pati na rin sa mga pamilya nila. At sa totoo lang, kung may choice yung mga kababayan nating OFWs, kung may oportunidad lang dito sa ating bansa, hindi naman mangingibang bayan yung mga kababayan nating OFWs . Napakahirap na desisyon na iwanan ng mga pamilya para lang kumita. Alam namin yan dahil sa pamilya rin namin mismo may mga OFWs. Di yan dapat ang pagtuunang pansin ng gobyerno. Sa halip na namumulitika kayo, dinadamay nyo pa yung mga OFWs na yan, pinagbabantaan nyo pa sila. Yan dapat yung mga problemang tinutugunan nyo at ginagawa nyo ng solusyon. Yung paglikha ng mga trabaho dito mismo sa bansa natin. Pagkakaroon ng sahod na kayang bumuhay. Pagpapalakas ng sariling ekonomiya natin para hindi tayo nakaasa sa mga ibang bansa. Yan ang una nyong atupagin. At baka matuwa pa yung mga kababayan natin na OFWs. Yes, ang living wage ay mararating. Tara na, kamanggagawa. No to provincial rate, yes to living wage. Kamanggagawa Party List number 85 sa balota.